Chief, nahanap na po namin na nagnakaw ng diamond ni Don Esmundo. Napalingon si Kenji nang marinig ang ibinalita sa kanya ni Sasha. Isa ang babae sa mga pulis na nag-report sa kanya. Nahuli niyo ba? Sorry sir, the target is not yet apprehended. Bakit? Ano pang hinihintay ninyo? Sinubukan namin siyang hulihin, Chief, pero nakatakas siya. What? Pero alam naman po namin kung saan siya makikita. Yun ang konsolasyon ni Sasha sa sariling kapalpakan saka ipinakita kay Kenji ang litrato ng isang simple at magandang babae. Pamilyar sa kanya ang babae dahil ilang beses na niyang nakita ang lolo niya na nakatitig sa isang lumang litrato at may malaking pagkakahabig yon sa suspect nila ngayon. Samantala, magnanakaw sa litrato na tinutukoy ni Sasha ay ang dalagang si Micaela Anunuevo na isang tindera ng magic water sa Carriedo. Ang babae ang siyang nakapulot sa diamond na hinahanap ni Kenji. Si Micaela at ang 12 anyos niyang kapatid na lalaki na si Junie ay inan lamang sa ampon ng manghuhula sa Quiapo na si Aling Waning. Oh, magic water kayo dyan! Tamang-tama para sa mainit na panahon. Iwas stroke! Yun ang sigaw ng dalaga habang nagbebenta ng palamig kasama ang kapatid niyang si Junie. Kahit mamaos pa si Micaela ay wala na siyang pakialam. Kailangan niyang matulungan ang nanay na Nayan na kasalukuyang kinakailangan ng lingguhang dialysis. Kung hindi dahil dito, palaboy pa rin sana siya ngayon sa kalsada at siguro naging biktima na ng prostitusyon at nagkaroon na ng maraming anak. Pero dahil sa ibinukas ni Nanay Waning ang pinto nito sa kanya noong 15 anyos siya, ay biglang nagbago ang buhay niya. Bago magpunta sa kalsada, mayroon siyang tatay na lasenggo at napabayaan na siya. Nambubugbog din ito kaya nang namakaya na ni Micaela na magbanat ng buto sa edad na 12 ay hindi na siya umuwi. 13 siya noon nagsimula siyang maging batang kalye. Ate, pahingi naman ako. Pangungulit ni Junie. Konti lang ha, hindi pa tayo nakakakota. Oo ate, wow na ako eh. Inabutan niya ang kapatid ng kalahating baso ng palamig. Yun. Ano ate, paubos na? Tanong ang kapatid pagkaraan ng isang oras nilang pag-iikot sa paligid ng simbahan. Dahil doon, nakabalik siya sa kasalukuyan. Oo, paubos na. Sasama na ako kay T-Rex ha. Saan kayo pupunta? Rarakit. Puwet mo may racket. Baka mamaya magnakaw na naman kayo ng wisit na T-Rex na yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Kahit parehas tayong ampon, hindi naman tayo tinuruan ni nanay na magnakaw. Saka wag mong isipin na porke 12 anyos ka pa lang hindi ka na makukulong. Mag-isip-isip ka ha. Mga gago pa naman pulis dito. Wala ka bang tiwala sa akin, te? Hindi ako sumasama kay T-Rex sa pagnanakaw niya. Magtitinda kami ng mga cellphone accessory. Doon kami sa may kinta. May tiwala naman ako sa'yo. Kaya please lang ha, wag ka na masyadong dumikit doon. Kung hindi lang natin kailangan ng pera para makalikom ng pera para kay nanay, hindi kita papayagan. Ipangako mo na lang na kapag alas 5 na uuwi ka na ha. Daanan mo kami ni nanay sa may simbahan. Oo ate. Pinagpatuloy ni Micaela ang pagliligpit. Pagkatapos niyang magtinda ng magic water, doon naman siya sa tindahan ng mga alahas tatao. Pag-aari yon ni Chanel Quinta, isang hilaw na incheck pero maganda. Ang aga mo ngayon Micaela ah. Bati ni Chanel sa kanya. Sabi niyo po kasi nag-emergency off si Snow. Sakto naman po mi Chanel na maagang naubos ang paninda namin. Mabuti nga. Sige, dahil dyan, buo ang sahod mo today. Thank you ha. Aalis muna ako. May BA fee sana ngayon kaso may importante akong lakad. Ikaw na lang ang bahala, Micaela. Okay po. 3 taon na din siya nagtatrabaho sa jewelry store ni Chanel. At tiwala na sa kanya ang babae. Dahil ilang beses na siya nitong nasubukan. Isa pa, wala naman siyang balak na manamantala. Alam ni Micaela na mahirap ang buhay. Pero importante ang lumaban ng patas. Yon ang turo sa kanya ni Nanay Waning. Kaya hindi siya natutuksong manloko ng tao. Kahit naman noong hindi pa siya napupunta sa nanay niya, takot na siyang gumawa ng masama. Bilang palaboy sa murang edad, marami na siyang nakitang hindi maganda at nagdulot yun sa kanya ng matinding trauma. Yun ang dahilan kung bakit palagi niya pa ring pinipiling gumawa ng tama. May mga customer na sa tindahan, kaya abala na si Micaela. Maliit lang ang store kaya siya lang ang tindera ngayon at may kasama lang siyang isang gwardya na hindi naman nakikipagkwentuhan sa kanya. Kaya ang customer ang dinadaldal niya ngayon. Good morning sir.
Pang anong okasyon po ang kailangan nyo? Tanong ni Mikaela sa nakatungkod na matandang lalaki. Naging malapad ang ngiti ng matanda nang matitigan siya. Kapag ba binili kong lahat ang alahas dito, papayag ka bang mag-date tayo? Nalaglag ang panga ni Mikaela na siyang kinatawa naman ng matanda. Binibiro lang kita, iha. Kahit gaano pa kaganda ay may asawa na ako. Doon na nakisakay sa pagtawa si Mikaela. Akala ko po ipapabalot nyo ng lahat talaga para sa misis ninyo. Hindi ko naman kailangan ng maraming alahas. Naghahanap lang ako ng katulad dito. Natulala si Mikaela nang iabot sa kanya ng matanda ang diamond na nakuha nito sa bitbit na bag. Sige po, ihahanap ko po kayo. Ibinalik niya sa matanda ang diamond nito dahil mahirap na. Baka madiskrasya niya pa. Nang makahanap siya ng halos katulad ng diamond na ipinakita nito, ay inibot niya iyon sa matandang lalaki. Hindi na nagdalawang isip ang matandang lalaki at binayaran niya na ang inabot niyang diamond. Salamat po, sir. Sabi niya sa matanda bago ito lumabas. Nakangiting tanaw niya ang Don habang nagpaulit-ulit sa sulok ng isip niya ang ngalan nito. Esmundo Saunders. Madami pa siyang naestimang customer ng araw na yun. At medyo malaki din ang kinita ng store. Kaya nang utusan siya ni Chanel sa text na magsara na, ay nagmadali na nga siyang magwalis. Doon niya napansin ang kumikinang na diamante sa sahig. Sa dami ng pumasok doon, walang nakakitang iba ni isa. Mabilis niyang pinulot ang diamond at agad niya itong nakilala. Iiwan niya sana sa store ang diamante at ibibilin kay Chanel pero sinabi ng amo niya na hindi ito magbubukas ng 1 linggo. Pasakay na ako sa eroplano, Mikaela. Hindi muna tayo mag-o-open ng 1 linggo. I-send ko na lang sa account mo ang sahod mo. Yun ang sinabi nito nang tumawag sa kanya. Wala naman siyang magawa kung hindi ang pumayag. Hinanap niya ang kopya ng resibo ng matandang bumili sa kanya kanina ng diamond ring at doon niya nakita ang pangalan nito, Esmundo Saunders. Ang problema niya ngayon, wala itong inilagay na contact number o di kaya'y address. Kaya naiwan sa pangangalaga niya ang diamond habang hindi pa nagbubukas si Chanel. Sinubukan niya din namang tanungin ang amo niya pero wala itong kilalang Esmundo Saunders. Ano ba yung noo mo? Papel ba yan? Lagi na lang nakakunot. May problema ka ba? Sita kay Mikaela ng nanay niya isang araw habang naghahanda sila sa pagtitinda. Okay lang ako, Nay. 1 linggo na kita napapansin na palagi kang problemado. Nakikita ka din ng kumare ko doon sa jewelry store. Tumambay ka doon. Ano ba talagang nangyayari? Nag-close ba yung amo mo? Hindi ka pinasahod? Hindi naman, Nay. May napulot kasi akong diamond. Anong diamond? Ipinakita niya sa nanay niya ang napulot niya sa kanya iyon maingat na ibinalik sa wallet niya. Hinihintay ko kasing bumalik yung matandang lalaki na nakahulog nito. Close po ng 1 linggo si Ma'am Chanel, kaya doon ako tumatambay. Natatandaan mo ba ang pangalan ng may-ari niyan o ang itsura niya? Opo. Sige, tutulungan kitang hanapin ang may-ari niyan. Basta, wag na wag mong ipagkakatiwala sa mga pulis. Hindi sila nagtitiwala sa mga pulis. Malapit doon dahil talamak sa Quiapo ang mga tiwaling parak. Ilang beses na ba silang nakatagpo ng mga pulis na hindi man talaga nagsosoli ng bagay kapag may napupulot sila. Yun ang gawain noon ng nanay niya. Kung mapagsamantala nga lang itong tao ay matagal na siguro itong yumaman dahil palagi itong nakakapulot ng wallet o pera. Sadyang tama lang ang magpapalaki sa kanya ng kanyang nanay-nanayan. Kaya gagawin niya ngayon ang lahat para mahanap ang may-ari ng diamond na yon at nang maisoli niya ang diamante. 5 araw na niyang nakatambay ngayon sa labas ng saradong tindahan ni Chanel. Nasaan ang may-ari ng jewelry store na to? Bakit ho? May hinahanap kami. Na ano? Natigilan ng policewoman nang matitigan siya ng husto. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Mikaela ay siya ang puntirya ng pulis. Kung kaya kahit wala siyang kasalanan at kahit hindi guilty sa kung ano, walang salita na kumaripas siya ng takbo. Iniwan niya ang paninda niya sa tapat ng tindahan ni Chanel. Tumakbo siya hanggang sa makarating siya sa tinutuluyan nilang bahay sa rekto. Pakiramdam ni Mikaela, nanlalambot ang mga tuhod niya. Kaya natumba siya sa pagpasok niya sa maliit nilang barong-barong. Naroon pala ang kapatid niyang si Junie. Ate, ayos ka lang ba? Bakit nandito ka? Akala ko ba umextra ka sa water station? Oo nga. Umuwi lang ako para magpalit ng damit. Ikaw, bakit pawis na pawis ka? May umahabol ba sa'yo?
Kapag may naghanap sa akin, kahit doon sa Carriedo, sabihin mo hindi mo ako kilala. Napatay mo na ba ito yung maniligaw mong si Ponzi? Nakadilat na usisa ng binatilyo. Sira, hindi. At hindi ko maniligaw yun Magkaibigan lang kami. Ay, kinakabahan ako sa iyo ate. Sinilip ni Micaela ang diamond sa kanyang wallet. Naroon pa naman yun. Kailangan na niyang mahanap ang may-ari nun bago pa man siya mapagkamalang masamang tao. Sa mga sumunod na araw, pasimpleng inikot ni Micaela ang buhok niya sa panglalaki na cap. Naging mapili rin siya sa damit at halos malalaki ang sinusuot niya para hindi siya makilala ng policewoman na kanyang tinakbuhan. Pero 2 araw pa lang na nagdi-disguise, bigla na lang may lalaking humablot sa kanyang braso matapos tong bumili ng magic water sa kanya. Ano ba? Bumibili-bili ka tapos hahayaan mo lang na matapon? Inis na sita ni Micaela sa lalaki. Sabay nilang nilingon ang bumuhos ng magic water sa mainit na kalsada. Bakit ko naman iinumin yan? Hindi ko nga alam kung saan mo kinuha ang tubig at kung paano mo yung tinimpla. Aba, bastos ka hindi ka pa nga bayad. Saka bitawan mo nga ako. Ngunit malakas ang lalaki. Hindi maiwaksi ni Micaela ang kapit nito sa kanyang braso. Nang makakita ng papalapit na 3 pulis ay biglang namutla si Micaela. Mabilis na umakyat sa ulo niya ang takot. Shut up and list. Naudlot naman ang sinasabi ni Kenji. Natitigan niya kasi si Micaela. Ewan niya kung bakit bigla rin rumihistro sa isip niya ang usapan nila ng kanyang lolo Esmundo nung isang gabi. Kailan ka ba talaga mag-aasawa po? Sumasakit na ang mga buto-buto ko. Hindi na ako makakapagkarga ng bata kung mas tatagalan mo pa ang pag-aasawa ninyo. Huwag niyo isipin ang buto niyo, Lo. Madami namang paraan para dyan. Saka nakakapag-chicks pa nga kayo Bata pa po kayo kaya huwag tayo magmadali. Makatikim siya ng batok sa lolo niya. Aray ko po. Alam kong masaya ka sa pagpupulis mo. Pero sana maisip mong may mga iwan akong negosyo sa'yo. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. Kapag nagmadali ako, Lo, baka matulad lang ako sa inyo. Napilitan pa kasalan si Lola para bumuo ng pamilya. Pero hindi mo naman talaga siya mahal. Minahal ko naman ang lola mo. Pero hindi kasing mahal, katulad ng babaeng palagi mong tinitingnan sa picture. Apo, Lolo, wag ka na magkaila. Alam din ni Lola yun bago siya namatay. Sinabi niya sa akin na tulungan kang hanapin ang first love mo. Si Pilar talaga. Hindi ko na hinahanap pa ang ex kong yun. Hindi nga natin alam kung buhay pa siya. Kaya nga po hahanapin. Teka nga, ikaw ang gusto kong pahanapan ng asawa. Bakit ba ang dati ko nobya ang paksa natin ngayon? Tumawa na lang si Kenji bago sumagot. Dadating din yun, Lo. Dadating din yun. Yun ang mga salita na nagpabalik kay Kenji sa kasalukuyan. Kumurap pa siyang matagal sa tila trance na naranasan habang nakatitig sa mga mata ng dalagang si Micaela. Tatakbo na ito pero mabilis niyang naharangan ang babae. Micaela Nuevo, hinuhuli kita sa salang pagnanakaw. Teka, wala akong ninanakaw. Sumama ka na lang sa akin sa presinto. Ikaw ang may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang ding kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito'y ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Kasabay ng mga sinasabi ng lalaki ay ang akma nitong paglalagay ng poses sa kamay niya. Pero pumalag siya. Hindi nga lamang umubra ang liksi ng katawan niya dahil agad siyang naisampay nito sa isa nitong balikat. Nagkakawag siya pero hindi siya nakatakas at mukhang walang balak na tumulong sa kanya ang mga tao nakakita dahil isang pulis ang dumakip sa kanya. Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Nakaapak lang siya sa lupa nang maisakay siya ng pulis sa auto nito. Iyong sasakyang para sa mga kriminal. Hindi na siya nakatalon dahil agad siyang pinusasan ng lalaki. Ang isang posas ay nasa pulsuhan niya at ang kapares noon ay nasa pulsuhan ng pulis na may name tag na Saunders. Tatakbo ka pa. Naiyak na lang si Micaela at walang nagawang sumama sa presinto. Doon nakaharap niya muli ang may-ari ng diamond. Siya nga iyo, siya yung bantay sa tindahan ng alahas nung nawala ang diamond ko. Kalmadong ani ng doon. Sige Lo, ako na pong bahala sa magnanakaw na to. Hindi po ako magnanakaw, Lolo. Kayo po yung may-ari ng diamond. Napulot ko po yun. Isasoli ko naman pero hindi ko na po alam kung saan kayo hahagilapin. Nagbakasyon po kasi ang may-ari kaya nakasarang tindahan. Pero araw-araw din po ako nag-iintay sa pagbabalik ninyo doon. Pwede ho bang kalagan nyo to na maisoli ko na po yung diamond?
Kinalagan nga siya ni Kenji kaya naiabot niya sa matanda ang diamante. Nakita ko yan sa sahig noong araw na yun at magsasara na sana ako ng tindahan. Chinek ko po yung resibo nyo, wala naman po kayong isinulat na address o number. Pangalan nyo lang po ang alam ko, Esmundo Saunders. Hindi po ako magdanakaw at wala po akong balak na pitikin niya ang diamond din nyo. Lolo, ipacheck nyo muna kung yan nga po yung diamond yung nawala. Baka pinalitan niya na yan. Halos umusok ang ilong ni Mikaela sa sinabi ng babaeng pulis. Ito ang unang nagtangkang humuli sa kanya. Hindi ko yan pinalitan. Kahit magdamag niyong ipacheck pa yan. Pasensya ka na talaga, ano nuevo. Dito ka muna sa presinto habang hindi na-check ang diamond. Bakit hindi mo na lang iuwi sa bahay ang batang ito? Wala naman siyang kasalanan. Gustong magpasalamat ni Mikaela sa matandang lalaki dahil sa sinabi nito. Pero hindi din naman siya makakapayag na sumama sa dalawang lalaki sa pag-uwi ng mga ito. Mawalang galang na po, sir. Kailangan ko pong umuwi. May nanay ako naghihintay sa akin. Pasensya ka na din, iha. Hindi naman siya wala akong tiwala sa'yo. Pero ayoko na magpahirapan pa ang mga pulis na hanapin ka kapag pinauwi ka na namin ngayon. Kung talagang malinis ang konsensya mo, papayag kang sumama sa amin habang sinusuri nila kung lihiti mo ang diamond na sinoli mo. Ihahatid kita sa nanay mo para makapagpaalam ka. Hindi niya gustong pakaramdaman na pagbibintangan, kaya naman napilitan siyang sumunod kay Don Esmundo. Tumupad ito sa usapan at dinala siya sa bahay kaya nasabihan niya ang nanay niya tungkol sa kanyang sitwasyon. Katakot-takot na sermon naman ang inabot niya kay Nanay Waning pero sa huli, umiiyak pa rin itong yumakap sa kanya. Sigurado kang sasama ka. Baka saktan ka nila doon. Hindi naman po ako papayag na may gawin sila sa akin ay. O sige, basta uuwi ka kaagad ha? Opo nanay. Sa bahay ng maglolo, nakaramdam agad si Mikaela ng kapanatagan. Dahil hindi naman siya pinagsasalitaan ng hindi maganda ng mga ito. Mas maganda na nga iyon kaysa na natili siya sa kulungan na mainit. Sa bahay ng mga Saunders, ang presko ng hangin. Kumain na muna tayo, iha. Nagluto na ang mga katulong. Papakainin niyo po ako? Kalimutan mo na ang mga nangyari kanina. Bisita ka na namin ngayon. Maliligo lang ako. Umakyat nga ang lalaki at naiwan sila ng Don. Nauna silang dalawa sa hapag at halos hindi makalunok si Mikaela dahil sa dami ng pagkain. Parang gusto niyang mag-uwi para sa nanay at kapatid niya. Ano nga ulit ang pangalan mo, anak? Mikaela Anuevo po. Mikaela, ang ganda na pangalan mo. Ang nanay mo ba ang nagpangalan sa'yo? Hindi po. Ampon lang ako ni Nanay Waning. Nasaan ang tunay mo mga magulang? Laseng ho ang tatay ko. At ang nanay ko, hindi ko naman po nakilala. Hindi ko alam kung buhay ba siya at iniwan lang kami. O namatay ba siya. Basta mula po nung maging teenager ako, inampon na ako ng nanay kong manghuhula sa Quiapo. Ganun ba? May kakawig ka kasi. Bueno, tapusin mo ang pagkain mo ha at matulog ka. Ituturo ka ng katulong sa magiging kwarto mo. Salamat po. Iniwan na nga siya ng matanda doon pero hindi na niya nagawang magpatuloy sa pagkain. Lalo pat alam niya na sa mesa nila ng mga oras na yon ay walang laman. Bakit tinititigan mo lang ang pagkain? Untag ni Kenji kay Mikaela. Nakabalik na ito sa hapagkainan. Hindi ako makakain. Basta ba ang pakiramdam mo? Hindi. Hindi mo ba gustong pagkain? Magkapaluto ko ng iba. Hindi na. Okay naman to. Naiisip ko lang ang nanay ko. Kung hindi niyo sana ako hunuli at hindi niyo ako dinala dito, baka nakapagtinda ako. Protocol kasi yun. Isa pa, bakit kasi hindi ka nalang sumama kay Sasha? Tinakasan mo pa talaga siya. Tuloy, inisip na baka nga ninakaw mo ang diamond ng lolo ko. Paano hindi tatakbo? Namatay ang kuya ko dahil sa mga katulad mo. Katulad kong pulis? Oo. Tinaniman ang pinagbabawal na gamot ng kabaro mo ang kuya ko. Siyempre nanlaban siya dahil wala naman siyang kasalanan. Kaya nga lang, pinatay pa rin siya. Ikinalulungkot ko nangyari sa kanya. Pero ano nuevo? Hindi naman pare-parehas sa mga pulis. Kaya pala inisip mo agad na magnanakaw ako kasi tumakbo ko. Sarkastiko niyang sagot. Look, hindi ko naman nila lahat. Naniniwala akong inosente ka kasi talagang makakalimutin lang ang lolo ko. Pero dahil sa hindi ka naman nagkusang nagsoli sa pulis na napulot mo, kaya napilitan ng lolo ko na ipahanap na sa akin ang diamond niya. Hindi ako nagtitiwala sa inyo. I get that and I'm sorry. Hindi ko siguro mababago agad ang iniisip mo tungkol sa mga pulis. Pero sana, umpisahan mo magtiwala sa akin. Siya nga pala,
Huwag ka na mag-alala sa pamilya mo. Sanabihan ko na doon ang mga katropa ko na dalhin sila ng mga kailangan nila. Pati pagkain, kaya kumain ka na dyan. Hindi pa ba niya sinasabi kay Kenji alam na nito ang gagawin, kaya kahit papaano nakuha nito ang tiwala niya. Kinabukasan, pagkalabas ng resulta ay inahatid na siya ni Kenji sa kanila. Ayan ha, wala akong atraso sa inyo. I know, sana huwag ka na magalit. Inilahad ni Kenji ang sariling kamay sa kanya bilang tanda ng pakikipagbati rito. Sino siya para tumanggi? Para kay Micaela, hindi na mauulit ang pagkakataon na yon na makita at mahawakan niya ang gwapong pulis. Akala niya, mag-move on na sila sa kanya-kanya nilang buhay. Pero mali siya. Dahil makalipas lang ng ilang araw, nakita na naman niya si Kenji. Palapit ito sa pwesto niya ngayon sa Carriedo habang kasalukuyan siyang nagtitinda ng palamig. Ano nuevo? Pabili nga. Nawala ng inis niya sa pulis dahil sa pinagbintangan siya nitong magnanakaw ng diamond. Ang ikinaiinis niya na ngayon ay kung bakit kailangan itong maging ganoon kagwapo. Nako, bibili tapos di naman iinumin. Hoy, tanda ko pa na pinagdudahan mo tong paninda ko, no? Ngumisi si Kenji. Joke lang yun. Oh, magkano ba lahat yan? 500. Inabutan siya ni Kenji ng 1,000. Oh, suklian mo ako tapos ipamigay mo na yan. Pag naubos na, puntahan mo ako dun sa kotse ko. Teka nga sir, bakit naman ako pupunta doon? Saka bakit niyo binibiling paninda ko? Hindi ba obvious? Binibili kong oras mo. Bakit nga ho? Day off ko ngayon. At? Gusto ka tangyayaing mamasyal. Bakit ako? Bakit hindi? Napangiti si Kenji at sa hindi maipaliwanag na dahilan ni Micaela, biglang tumibok ang puso niya sa paraang ngayon lang niya naranasan. Sumama ka na lang sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Gusto ko lang ulit makausap ni Lolo. Gusto niyang mainis ni Micaela sa maglolong ito. Bakit ba patuloy na ginugulo ng mga taong ito ang kapayapaan sa buhay niya? Hindi naman siya makahindi sa kita. Kailangan nila yon para sa nanaywaning niya. Kaya naman kinuha niya ang bayad ni Kenji at ipinamagay nga ang mga binilintong palamig. Sumama siya sa lalaki dahil sa pangako nitong ibabalik din siya agad. Imbis na sa bahay ng maglolo sila nagpunta, ay dinala siya ni Kenji sa ospital. Nagulat siya nang makitang naroon ang lolo ni Kenji. Anong nangyari sa kanya? Matanda ng lolo. Palagi na talaga siya nagkakasakit. Tugon ni Kenji. Anong sabi ng doktor? Maayos naman ang lagay niya, pero nagmamatigas. Ayaw kumain kaya ayan palaging tulog. Gusto niya daw makita ang Leonor niya. Yun yung babaeng iniwan niya para pakasalan ng lolo ko. Kaya nga, binili ko ang oras mo. Ano naman ang kinalaman ko dun? Inilabas ni Kenji ang isang litrato ng babae at ipinakita sa kanya. Parang siya iyon pero lumang-luma na ang picture. Ako ba to? Nagtatakang tanong ni Micaela. Yan din ang nakala ko nung nakita kita. Pero imposible. 1960s ang kuhang picture na yan. At ang babaeng yan sa picture ay si Leonora Campo. Baka kamag-anak mo siya. Umiling si Micaela. Ampon lang ako ni Nanay Waning at hindi ko kilala ang ibang kamag-anak ng tunay kong tatay. Ni hindi ko pa nga nakikitang nanay ko eh. Sige, pero pwede mo ba akong tulungan? Kung okay lang sa'yo, kukunin mo na kitang tagapag-alaga ni Lolo. Para naman hindi na nahihirapan ang nurse niya sa pagpapainom sa kanya ng gamot. May makakasama ka namang nurse. Gusto ko lang na nandun ka sa tabi ni Lolo. Para isipin niyang kasama niya lang si Leonor. Ang totoo niyan, nagdadalawang isip siya dahil kailangan din siya ng nanay niya. Pero mas kailangan ng nanay niya ng pera ngayon. Magkano ba? 50,000 naman. Nadlula ang dalaga. 50,000? Kinikita mo ba yun sa pagpupulis mo? Siyempre hindi. May negosyo kami ng lolo ko. Kaya kitang bayaran. O sige, kung makakatulong sa kanya, bakit hindi? Pero hindi ko gagawin ng libre to dahil may sakit din ang nanay ko. Kailangan niya ng dialysis. Pasensya ka na kung makikihati pa kami sa oras mo. Pero huwag kang magalala. Tutulungan ko rin ang nanay mo. Pwede ka bang magsimula mamaya pagka-uwi namin sa bahay? Okay. Nagpaalam na nga siya sa nanay niya at hindi naman ito tumutol. Pinaalalahanan lang siya nito. Anak, iingatan mo ang puso mo. Kapag may sinasabing ganoon ng nanay niya, alam na niyang may nakikita itong mangyayari sa hinaharap. Sinasabi mo ng ilan na peke ang mga manghuhula sa Quiapo, pero siya ang patunay na may nakikita talaga si Nanay Waning.
Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko po pababayaan ang sarili ko. Mula nga sa araw na yon, doon na siya titira sa bahay ng maglolong si Don Esmundo at Kenji. At halos araw-araw, palagi silang nagkakwentuhan ng lolo ng binata tungkol sa buhay niya at sa buhay nito. At ngayon, sila lang ulit na dalawa ang naiwan sa bahay. Kasama ang nurse nito na kasalukuyang tulog ay nagkakwentuhan na naman sila sa sala. Maraming salamat, Iha, at pumayag kang magtrabaho dito. Wala po yun, Don Esmundo. Lolo na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Lolo. Kahit ang paghinti mo, katulad ng Leonor ko. Ano po bang nangyari kay Lola Leonor? Si Leonor, siya ang pinakamagandang babae noon sa eskwela. Mula high school hanggang sa magkolehiyo ako, siya lang ang babaeng minahal ko. Kaya lang ayaw sa kanya ng mga magulang ko. Kaya pinilit ako magpakasal sa iba. Mabait naman ang lola ni Kenji pero hindi ko talaga makalimutan si Leonor, ang aking unang pag-ibig. Napangiti si Mikaela. Ang romantic niyo naman po, Lolo. Mas lalo ng apo ko. Kung hindi nga lang na-trauma sa babae ang batang yon, di sana may mga apo na ako sa tuhod. Paano pong na-trauma? Yung apo niyong mukhang nagpapalit ng jowa araw-araw? May trauma sa babae? Natawa ang Don sa komento ng dalaga. Oo, may nobya siya dati na muntik na niyang pakasalan. Pero nagmahal ng iba at iniwan siya. Teka, gwapong-gwapo ka ba sa apo ko? Okay lang, Iha. Mas pabor sa akin kung gusto mo siya. Hindi na ako mahihirapan na mapapayag kang pakasalan ng apo ko. Ituring mo na lang siya ang pabuya ko sa pagkasoli mo sa diamond ko. Halos mabilaukan si Mikaela kahit wala naman siyang kinakain dahil sa sinabing iyon ni Don Esmundo. Pabuya ho? Ano namang masama sa sinabi ko, Iha? Dalaga ka naman ka mo, hindi ba? Binata din ang apo ko. Gwapo pa ka mo. Wala akong nakikitang mali. Lolo, ang pagmamahal, nararamdaman yun, di ba? Hindi yun pinipilit. Ay, hindi ko naman kayo pipilitin na dalawa. Simple lang naman ang gagawin ko. Bibigyan ko kayo ng oras na magkasama. Hahayaan ko na kayo ang mahulog sa isa't isa. Pero walang pilitan. Kung hindi mo bra, edi hindi. Nahinto lang ang pagkakwentuhan nila nang dumating na ang apo ni Don Esmundo. Mukhang pagod na pagod ito at nakasuot ng damit pang golf. Lo, dumating na ba yung tagaluto? Nagugutom na ako. Kanina pa, kumain na kayo ng sabay ni Mikaela. Kaya naman pala hindi siya niyaya kanina ni Don Esmundo kumain dahil balak nitong pagsabayin sila ni Kenji. Nahihiya naman siyang kumain ng walang pahintulot ng matanda o ni Kenji. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumabay sa lalaki. Ako na maghahain. Tulungan na kita. Kumain ka na ba, Lolo? Tanong ng binata sa lolo nang tumayo na ito sa kinauupuang sofa. Oo, yan na lang si Mikael ang hindi pa kumakain. Bakit hindi ka pa kumain? Pabulong na tanong sa kanya ni Kenji. Nahihiya kasi ako kanina. Bakit ka naman mahihiya? Napangiti na lang ang binata nang makitang namumula ang mukha niya. Alam mo, Mikaela, kasama sa package deal mo ang pagkain at tirahan. Kung ano nandito sa bahay, pwede mong kainin, okay? Salamat. Pinapahirapan ka ba ni Lolo ngayon? Hindi naman. Katulad lang din ng mga nakaraang araw. Nagkakwentuhan lang kami. Ano namang napagkwentuhan nyo? Tungkol ba sa kamukha mo? Si Leonor? Wala ka na bang magagawa para mahanap siya? Matagal ko na siyang hinahanap. Pagkamatay pa lang ng lola ko. Sinimulan ko na maghanap sa ex ni Lolo. Kaso wala eh. Wala akong lead ko, hindi ang pangalan niya at ang picture niya na halos 60 years ago na. Hindi kaya wala na siya? Wag naman sana. Gusto mo magpatulong tayo sa nanaywaning ko? Bakit? Secret agent ba siya? Hindi, manghuhula. Tumawa si Kenji. Malakas yun kaya ikinapik ko ng dalaga. Bakit ka tumatawa? Magaling na manghuhula ang nanay ko, no? Makakatulong kaya sa akin na panguhula ng nanay mo? Subukan mo lang. O sige, kapag nahanap ng nanay mo ang ex ni Lolo, papakasalan kita. Aba, masaya ka. Naibulong ni Mikaela sa sarili. Ha? Ano? Mabuti na lang at hindi narinig ng pulis. Wala sir, sabi ko magaling ho yung lola ko. Mahahanap nun si Lola Leonor. Okay, fine. Ipapaubaya kong picture ni Leonor. Ibalik mo din ha. Okay po. Dinala nga ni Mikaela kinabukasan ang picture sa nanay waning niya habang nakapwesto ito sa Quiapo.
May customer pa ang nanay niya kaya naghintay pa siya doon. Ang hindi mapakaling pulis, sinundan pala siya. Ano na? Teka nga lang, may customer pa si nanay eh. Sorry, bakit bang init ang ulo mo? May dalaw ka ba? Agad na namula ang mga pisngi ng dalaga dahil tama si Kenji. May dalaw nga siya at naiinis siya dito ngayon. Sorry kung atat ako. Okay lang. Maya-maya lang ay tinawag na siya ng nanay niya at sumama si Kenji. Lola mo bang hinahanap mo? Hindi po. Ex po yan ng lolo ko. Nagkatitigan si Kenji at Mikaela nang biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Nanay Waning. Ang sama ng nararamdaman ko. Kalungkutan. Hindi ako sigurado kung ito'y tungkol sa inaharap o sa nakalipas na. Sa tingin niyo po ba, mahanap ko pang ex ni lolo? Ang sabi ng baraha ko, hindi na dapat binabalikan ng kahapon dahil makakaapekto ito ng masama sa hinaharap. Anong ibig niyo sabihin? Dapat hindi ko nahanapan si Leonor. Para sa ikabubuti mo. Oo, pero mukhang nakatakda silang magtagpo ulit. Walang nakalagay kung saan o kailan. Lumabas sila doon nang nagkaroon si Kenji ng kaunting pag-asa. Sabi ng nanay mo, makikita namin siya. Pero makakasama sa akin yun. Bakit kaya? Ewan ko din, pero magaling talagang nanay ko. Kapag sinabi niyang makikita mo si Lola Leonor, makikita mo nga siya. Naniniwala na ako. Dahil tinulungan mo ko, may pupuntahan tayo. Saan? Natakot siya nang hawakan ni Kenji ang kamay niya. Pakiramdam niya, huhulihin na naman siya ng lalaki. Agad na binitawan nito ang kamay niya at nakakaunawang naglahad na lang ito ng kamay. Binibigyan siya nito ng pagkakataon na tanggapin o hindi ang kamay nito. Magtiwala ka naman sa akin Hindi naman sa lahat ng oras ilalagay kita sa presinto. Trauma nga yata ang tawag doon. Pero sa huli, iniabot na din niya ang kamay kay Kenji. Nakahawak ito sa kamay niya hanggang sa marating nila ang kotse nito. Sa aura ng lalaki, mukhang sa magandang lugar siya inito dadalhin. At hindi nga siya nabigo. Nagpalit ng casual na damit si Kenji bago sila pumasok sa Diamond Amusement Park. Wow! Halos pabulong na sambit ng dalaga. Sa tanda niyang iyon, ngayon lang siya nakapasok sa amusement park. Rides all you can tayo. Wala akong pambayad eh. Akong bahala. Hinawakan na siya sa kamay ni Kenji at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nailang at pumalag. Nagpatangay na lang siya sa pulis na maingat na nakaalalay sa kanya. Nakita niyang kinausap lang ni Kenji ang kahera at nakapasok na sila kahit wala itong binabayad. Hindi na siya nakatiis at tinanong na niya ito pagkatapos siyang suotan ng lalaki ng ticket bracelet sa braso. Paano mo nagawa yun? Ang alin? Hindi ka nagbayad pero binigyan ka ng 2 ticket. Natawa si Kenji. Nagkapuhan kasi sa akin yung cashier. Ayaw mo maniwala. Pinsan! Agad na napalingon silang dalawa sa pinanggalingan ng boses. Oy pinsan, kamusta? Niradyo sa akin ng cashier na andito ka daw kaya hinanap kita kagad. Sa itsura ng kausap ni Kenji, mukha itong manager. Doon pa lang naunawaan na ni Mikaela na kaya sila nakapasok doon ng libre ay dahil sa kausap nito. Nag-chest bump ang dalawang lalaki at nagkamustahan. Si Lolo, kamusta? Okay naman tol. Ikaw, kamusta? Si Tito? Wala akong balita ngayon kay Papa. O teka, may girlfriend ka na? Bago pa makatanggi si Mikaela ay inakbayan na siya ni Kenji. Ang ganda no? Siya nga pala si Mikaela. Babe, pinsan ko si Ru. Hindi na nakatutol si Mikaela dahil nakita niyang biglang umaliwalas ang mukha ng pinsan ni Kenji. Nice to meet you, Mikaela. Hindi na siya kinamayan ng lalaki pero nginitian siya nito. Mabuti naman at nagkaroon ka na din ng girlfriend ulit. Matagal na din mula nung maghiwalay kayo ni Kendall. Sus, wala na yun. Nakalimutan ko na yun. Ibig sabihin ba nito, okay na tayo? Oo naman. Paano, ikot muna kami ng babe ko. Iiwas sana siya nang halikan ni Kenji ang buhok niya, pero nagustuhan niya ang pakiramdam nang gawin iyon ng lalaki, kaya hindi na siya nakatutol pa. Nang makalayo na sila sa pinsan ng lalaki, ay saka siya nito kinompronta. Bakit mo ginawa yun? Sorry, kailangan ko lang kasing ipakita sa pinsan ko na okay na ako. Ibig sabihin, ginamit mo ako? Kaya mo ba ako dinala rito para doon? Hindi ko alam na nandito siya. Nabigla din ako na makita ko siya. Hindi ko naman intensyon na gamitin ka. Pasensya na. Hindi naman siya walang puso na hindi marunong magpatawad. Kaya naman naisip niyang ibigay ang kapatawaran niya
kung magpapakatotoo ang binata at sasabihin sa kanya nito ang dahilan ng ginawa nitong pagpapakilala sa kanya bilang nobya sa harap ng pinsan nitong si Rue. Bakit mo nga kasi ginawa yun? Bakit kailangan niyang malaman na may girlfriend ka na at okay ka na? Ano bang nangyari? Kapag makinwento ko sa'yo, papatawarin mo na ako. Tumango siya. Ipinagpatuloy nga nila ang pamamasyal habang ikinukwento sa kanya ni Kenji ang lahat-lahat. May girlfriend ako dati. Si Kendall. First love ko yun. Siguro nasa elementary pa lang kami. Gusto ko na siya. Naging kami ng high school tapos namagal kami hanggang college. Kaso, nung makilala niya ang pinsan ko, medyo nagbago siya. Hindi ko agad sinita yun. Pinabayaan ko lang. Yung pogi na yon? Sinulot ang girlfriend mo? Teka, mas pogi naman ako dun, no? Pero eto na nga. Pagkatapos namin ng college ni Kendall, nagpropose ako. Umuo siya. Inihanda na namin ng lahat eh. Gumastos kami ni Lolo dahil akong favorite grandson. Suportado ni Lolo ang pagpapakasal ko kay Kendall. Ang hindi ko alam, nagmamakaawa na pala si Kendall kay Rue para sa isang relasyon. Ang sabi ni Kendall, mas mahal niya ang pinsan ko. Iniwan niya ako sa altar kasama ng sulat sa ginawa niya. Natigilan si Kenji sa pagkukwento at naramdaman agad ni Mikaela ang bigat na dinadala ng binata. Pero nanatili siyang nakikinig hanggang sa ngumiti itong mapait. Ayun, the rest was history. Nag-move on ako. Nagpulis at nangakong hindi na ulit magtitiwala ng basta-basta sa mga babae. Akala niyo ba kailangan naloloko? Kami ding mga lalaki, no? Minsan nga, wala pa nakakaalam eh. Ganun talaga kapag hindi para sa'yo. Aalisin ng Diyos sa buhay mo. Ganun ba yun? Hindi bang love? Pinipili yan. Pinili ko siya, pero nasaktan pa rin ako. Bakit? Tinili ka ba? Doon natigilan ng pulis kaya nagpatuloy si Mikaela sa pagsasalita. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend, pero dahil sa mga nakakita kong relasyon sa paligid ko, isa lang ang natutunan ko. Na kapag pumili ka ng taong mamahalin at makakasama habang buhay, dapat pipiliin ka din ng taong yun. Mahirap naman na ikaw lang yung may gustong ipagpatuloy ang relasyon. Nakita ni Mikaela ang kislap sa mga mata ng binatang pulis nang matitigan siya. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin nun, pero napuyuko siya at naramdaman na lang niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Salamat sa pakikinig, Mikaela. Naubos nila ang oras sa mas madami pang kwentuhan habang nakapila sila sa mga rides. Pero mas madami pa silang naiibabahagi sa isa't isa nang makapagsulo sila sa Ferris wheel. Ang ganda ng view, no? Nakakawala ng stress. True. Bata pa lang kami ni Rue, close na talaga kami. At ito ang paborito naming pasyalan. Nakakatuwa nga't naisip niyang magnegosyo ng amusement park. Sa kanya to? Oo, kaya libre tayo nakapasok. Yung kasi ang pangako niya sa akin dati. Kapag may amusement park na siya, libreng entrance fee ko habang buhay. Wow, ang yaman niyo pala talaga. Sila yun. Ako, simpleng pulis lang. May konting na-invest sa negosyo ni Lolo pero wala akong balak mag-takeover. Anong balak mo? If I should be honest with you, gusto ko magkaroon ng pamilya. Asawa, mga anak. Gusto ko maranasan yung buhay na hindi ko naranasan. Dahil maagang naghiwalay ang parents ko. Ikaw ba? Anong balak mo sa buhay mo? Sa ngayon, gusto ko lang talagang matulungan yung nanay ko na kumupup sa akin. Yun lang, wala pa akong malinaw na plano. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita dyan. Pangako, hindi ako madedelay ng bayad sa pag-aalaga mo kay Lolo. Salamat ha. Hindi naman mahirap alagaan ng lolo mo. May kasama pa ako, nurse. Kaya pangako din, yung ibabayad mo sa akin, magiging sulit. Natapos ang araw na yon na mas kampante na sila sa presensya ng isa't isa. Hindi sukat akalain ni Mikaela na magiging kaibigan niya ang pulis na kinaiinisan niya noon dahil sa pagpaparatang nito sa kanyang ninakaw niya ang diamond ni Don Esmundo. At napansin agad yun ng matanda kaya naman palaging masaya ang Don. Alam mo, Iha, opinion ko lang naman ito, pero bagay na bagay kayo ng apo ko. Lolo, kayo lang ho yung mayamang negosyanteng nakita ko na gustong mag-asawa ng mahirap yung apo niya. Ano naman po bang meron ako? Ampon, lumaki sa Quiapo at sa mahirap na lugar. Walang gaanong pinag-aralan. Unang-una, Iha, mabait ka, matapat, isinoli mo ang diamond ko. Pangalawa, maganda ka. Siguradong magiging gwapo at maganda ang mga anak ninyo ni Kenji. At pangatlo, maalaga ka. Wife material kumbaga. Lolo naman,
Nahihiya ang dalaga sa mga sinabi ng Don. Yun pala ang tingin nito sa kanya. Basta hindi importante sa akin ang estado sa buhay ng mapapangasawa ni Kenji. Ang gusto ko, magmahal siya na babaeng kaya siyang intindihin, alagaan at mahalin hanggang sa pagtanda. Kahit sino naman lolo, mamahalin ang apo ninyo. Bukod sa gwapo, may prinsipyo pa at saka matinong pulis. Ang hindi alam ni Mikaela ay kanina pang nakaupo sa sala si Kenji. Habang nag-uusap sila ng lolo nito sa kusina, ay narinig siya ng binata. Napangiti na lang si Kenji saka inalis ang sapatos niya. Dumiretso si Kenji sa kusina at inabot kay Mikaela ang dala niyang cake at isang bilao ng pansit. Merienda time na. Nagulat pa si Mikaela. Andiyan ka na pala, hindi ka malang umiimik. Busy kayo ni Lolo Tinitimplahan ako ng gatas nitong si Mikaela. Bagay kaya yung gatas lo sa pansit? Di susubukan ko. Anong okasyon, bakit may cake at pansit ka? May nasob kaming kaso kaya naisip kong i-celebrate natin. Congrats sa po. Thanks, Lolo. Congrats. Salamat. May gagawin ka ba mamaya? Bakit? May pupuntahan kasi ako Baka gusto mong sumama. Okay. Hindi na niya pinahirapan pa ang lalaki. Nasanay na din kasi siyang sumasama-sama kay Kenji. May tiwala na siya sa lalaki na gusto, lalo pa nga't hindi napapabayaan ang nanaywaning niya. Hala, tayo na't magmerienda para makapaghanda na kayo sa dinner date ninyo. Hindi naman date yun, Lo. Kasama namin si Ru. Si Ruel. Opo, Lolo. Okay na ba kayo? Wala naman kaming dahilan para mag-away pa. Wala na sa akin yung ginawa ni Kendall. Talaga bang hindi niligawan ng batang yun ang nobya mo noon? Hindi, Lo. Saka mukhang hindi naman naging sila talaga. Ayaw lang talaga ni Kendall na makikasal sa akin. Bakit hindi siya bumibisita dito? Alam niya kasing galit kayo sa kanila ni Kendall. Mabuti alam niya. Pero kung wala naman pala siyang ginawang masama sa'yo, bakit hindi siya magpaliwanag sa atin? Kilala niyo naman si Ruel. Malayo talagang loob sa atin nun dahil mas close siya sa mga kamag-anak ng tatay niya. Isa pa, masyado niyo kasing pinaparamdam na paborito niyo ako. Ganoon ba? Mabuti pa, Lo. Pupuntahan namin si Ru ngayon at iimbitahan ko siyang pumunta dito sa ibang araw. Sana naman maging okay na kayo. Nakita ni Mikaela na nag-isip ng matama ng matanda at halos hindi na makakain, kaya naman pinilit niya ito. Kain na, Lo. Hayaan niyo, magiging okay din kayo ng apo ninyo. Ngumiti lang si Don Esmundo saka sinunod si Mikaela. Nang makapaghanda na siya sa pupuntahan nila, ay kumapit na lang siya sa braso ni Kenji. Nang ialok nito ang braso nito para alalayan siya sa pagsakay sa kotse nito. Thank you. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Tukay nito sa damit na binili ng lalaki para sa kanya. Mukhang sa mamahalin tayo pupunta. Dadalhin din kasi ni Ru yung girlfriend niya. May problema ba si Lolo at yung pinsan mo? Normal lang naman yun, lalo pat malayo ang loob ng tita ko kay Lolo. Sumama kasi si tita sa lalaking ayaw ni Lolo para sa kanya. Yung tatay ni Ru. Tapos nalaman pa ni Lolo na si Ru ang dahilan kung bakit umatras sa kasal ang ex ko. Favorite ka nga ng lolo mo, no? Ako lang naman kasing lumaki sa puder niya. Akala ko sasabihin mo na naman na mabait ka Natawa ang binata. Sama na yun. Ang saya ng kwentuhan nila hanggang sa makarating sila sa restaurant na yun. Ang ganda ng ambience. Isa yan sa mga negosyo ni Ru. Mayaman din yung ungos na yun Siya yatang nakamana sa pagiging magaling ni Lolo sa negosyo. Sumang-ayon si Mikaela sa lalaki. Dahil ngayong muli niyang nakaharap si Ru, ay halata ang pagiging negosyante nito. May kasama itong magandang babae na halatang halos kaedad niya. Ang nakakapagtaka para kay Mikaela ay ang gaan ng pakiramdam niya sa babae. Hi! Confident ang babae nang batiin siya. Gumantay lang siya ng bati dito at ngumiti. Hello? Buti hindi kayo na traffic. Muntik na. Mabuti nakahanap ako ng ibang daan. Good. Si Akiyo nga pala, girlfriend ko. Akiyo, my love. He's Kenji, police officer, pinsan ko. At ang girlfriend niya, si Mikaela. Nice to meet you. Naupo silang apat na magkakarap sa pabilog na lamesa at nagsimula ng magkwentuhan. Hanggang sayayain siya ni Akiyo na magpunta muna sa banyo. Iniwan nila ang magpinsan para makapag-usap. Siguro naman, alam mong hindi okay yung dalawang yun. Tanong ni Akiyo sa kanya habang nakatingin siya sa paglalagay nito ng lipstick. Oo nga sana magkaayos na sila. Sana nga. Teka lang. Teka nga, lalagyan din kita nito.
Nilapitan siya ni Akiyo saka siya nilagyan ng lipstick sa labi. Ngayong parehas na sila ng kulay ng mga labi, ay agad nilang napansin ang pagkakahawig nilang dalawa. Napangiti na lang sila sa isa't isa at sa saglit na oras na magkasama sila ni Akiyo, ay napalapit na agad siya sa babae. At ganoon din kabilis na muling nagkasundo ang mga nobyo nila. Hindi maiwasan ni Mikaela na magpatulala sa magkasintahan sa harap nila ni Kenji dahil sa sweet ang dalawa. Sinusubuan ni Akiyo ng pagkain si Ru habang nakatitig ang gwapong pinsan ni Kenji sa nobya nito. Naisip niya tuloy na kung tunay kaya silang magkasintahan ng pulis ay ganoon din kaya sila ka-sweet. I enjoy the dinner. Sana kayo din. Oo, na-enjoy namin. Salamat sa libre, tol. Sa susunod, sa bahay ka naman bumisita. Hinihintay ka lang ni Lolo. Sure, sasama ko si Akiyo. Mabuti pa nga. Paano? Una na kami. Inalalayan siya ulit ni Kenji hanggang sa makasakay sila sa kotse nito. Akala niya, iuuwi na siya ng binata. Pero sa ibang lugar sila nagpunta. Saan mo ko dadalhin? Bakit parang kinakabahan ka? Hindi Saan mo ba kasi ako dadalhin? Makikita mo na lang. Naghintay nga siya hanggang sa makarating sila sa isang bahay sa Antipolo. Nasaan tayo? Bahay ito ng parents ko noon nabubuhay pa sila. Wala nang nakatira dito? Ako, paminsan-minsan, kapag miss ko sila. Sino naglilinis dito? Tanong niya sa binata nang makitang malinis ang buong bahay. Kahit ang balkonahe ay maayos. Ang ganda ng tanawin mula sa kinatatayuan nila at para silang nasa isang romantikong cafe. Nagbabayad lang ako ng tagalinis, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na pagdating ng araw. Matitirhan ko ulit to kasama babaeng papakasalan ko at ng mga magiging anak namin. Hindi naman malabong mangyari yun, Kenji. Sigurado ako na may babae dyan na gusto kang mahalin. Huwag mo lang isasarado ang puso mo. Dati, akala ko talaga hindi na ako magmamahal ulit. Matagal-tagal nang sarado to. Mabuti na lang. Nakilala ko ng babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Sa sandaling panahon, hindi na namalaya ni Mikaela na nahulog na siya kay Kenji. Pakiramdam tuloy ng dalaga, mabibiyak ang puso niya ngayong sinasabi nito sa kanyang nakahanap na ito ng babaeng gusto nitong makasama habang buhay. Ang swerte naman niya. You think so? Oo, mabait ka na, gwapo pa, magaling pang pulis. Halata sa lalaki ang pamumula ng mukha nito dahil sa matingkad na ilaw na nagmumula sa buwan sa mga oras na yun. Maswerte din naman ako doon sa babaeng gusto ko. Maganda siya, mabait, mapagmahal sa nanay. Kahit ang dami niyang pinagdaanang masama sa buhay, nananatili siyang mabuting tao at matapat. Masarap din magtimpla ng palamig. Tindera din siya ng palamig? Hindi na nakaiwas si Mikaela nang halikan ni Kenji ang noo niya. Sira, talaga bang ibang babae ang iniisip mong tinutukoy ko? Akala ko. Nakita kita kanina kung paano ka tumitig sa dalawang yun. Nakulang na lang maghalikan sa harap natin. And believe me, Mikaela, gustong gusto ko din maging ganun ka-sweet sa'yo. Natakot lang ako na mawirduhan ka sa akin. Baka iwasan mo pa ako. Napahagikik si Mikaela. Torpe ka pala, no? Bakit? Ano masama sa pagiging torpe? Wala naman, pero hindi bagay sa'yo. Ikaw na bumuhat sa akin noon para ikulong ako dahil akala mo magnanakaw ako. Hindi ako makapaniwala. Yung Miranda rights nga, ang confident mong sabihin pero yung feelings mo. Magkaiba yun. Sa tagal ko ng single, takot na ako sa mga babae. Lalo na sa katulad mo. Saka pwede ba? Huwag mo na akong pagtawanan. Gusto kong malaman kung magpapaalam ba ako sa iyo at sa nanay mo. Kung pwede ba ako manligaw. Papayag ka ba? Basta maniniwala ka na sa nanay ko kasi talagang magaling siya. Itinaas ni Kenji ang kanang kamay at nanumpa. Promise, maniniwala na ako kay nanay. Naibaba lang ng lalaki ang kamay nito nang yumakap siya. Yun ang unang beses na may gustong manligaw kay Mikaela. At ang unang beses na may nagustuhan siya, kaya nawala na sa isip niya ang babala ng kanyang nanay Waning. Dahil nang ilapit ni Kenji ang labi nito sa labi niya, ay hindi siya natakot na ibigay dito ang kanyang unang halik. Flowers for you. Sabi ni Kenji kinabukasan pagkagising niya. Nakauwi na sila sa bahay ni Don Esmundo at ngayon sinimulan ng binata ang panliligaw sa kanya. Masayang nanonood lang ang matanda sa kanila. Suportado ng lolo ni Kenji ang panliligaw ng apo sa kanya at kahit ang nanay niya ay sinimulan na ding ligawan ng binata. Bakit nag-abala pa po kayo? Tanong yun ng nanay niya kay Kenji nang madatnan nilang mag-ina ang binata sa labas ng maliit nilang bahay
na maraming dalang grocery. Sinamahan niya noon ang nanay niya sa ospital at kakatapos lang ng isang dialysis session nito. Ano ho kasi, magpapaalam po sana kasi ako kung pwede kong ligawan ang anak ninyo. Napatingin sa kanya ang nanay niya. Sinasabi ko na, mangyayari ito. Binalaan na kita, Mikaela anak. Nay, pangako, hindi ko naman po sasaktan ang anak ninyo. Napabuntong hininga na lang si Nanay Waning, lalo na nang kumbinsihin niya rin ito. Nay, hay nako, bahala ka iha, malaki ka na. Kung sa tingin mo ay magiging masaya ka kapag naging nobyo mo na ang bitatang yan, wala naman akong magagawa. Sundin mo ang puso mo. Nayakap na lang ni Mikaela ang nanay niya. Hindi siya naniniwala sa mga nakikita nito sa hinaharap. Pero nagdesisyon na siyang wag nang matakot doon para maging maligaya. Hindi nga naglaon, sinagot na niya si Kenji. Kaya ang dating pagpapanggap nila sa harap ng pinsan nitong si Ru ay nauwi sa totohanan. Ang sumunod nilang date kasama ang magkasintahang Ru at Akiyo ay sa bahay na ni Don Esmundo. May tampo pa rin ang lolo ng dalawang binata kay Ru, kaya naman kinausap na ni Mikaela ang matanda. Lo, sigurado po ba kayong dito lang kayo? Nanonood sila sa sala ng golf. Alam niyang paborito iyon ng Don. Alam ko ang ginagawa mo iha. Hindi ako ang titiklop sa apo ko. Siya dapat ang magpakumbaba at lumapit sa akin. Mukha naman pong hinihintay niya lang kayong lumabas, Lo. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon na mapalapit sa inyo. Hindi pa ba sapat na inimbitahan siya dito ng nobyo mo? Lolo, iba pa rin po yung pakiramdam na welcome siya sa bahay ninyo. Sige na po, Lo. Labas na tayo. Hindi pa man din siya tapos sa pangungumbinsi sa Don, ay narinig niya ang katok mula sa labas ng kwarto nito. Pagbukas niya, naroon si Ru at Akiyo. Lolo. Pwede ho ba kaming pumasok? Sige na, Mikaela. Papasukin ang bisita. Napangiti na lang siya sa sinabi ng matanda. Alam naman niyang malambot ang puso nito at hindi naman talaga nito gusto pang mahirapan ng apo. Mabuti na lang at nagkusa na din si Ru. Pinabayaan na nga niya ang maglolo. Ano? Hindi naman nagpakipot si Lolo? Hindi na. Hinihintay din naman pala niyang lumapit sa kanya ang pinsan mo. Halika, upo ka dito. Niyaya siya ni Kenji na umupo sa tabi nito at sumunod naman siya. Agad siyang inakbayan ng nobyo sa sofa at hinalikan sa buhok. Thank you. Dahil tinulungan mo ako mag-set up dito sa bahay para sa dinner ngayong gabi. Tapos, kinumbinsi mo pa si Lolo. Wala yun. Sana maging okay na sila. Kung hindi man sila maging okay ngayon, try ulit sa ibang araw. Mas lalo siyang humanga sa kanyang nobyo sa pagiging positibo nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala. Hindi lang kasi ako makapaniwala na tayo na. Mabuti nga, sinagot mo na ako. Kasi ayoko naman talagang patagalin ang panliligaw ko sa'yo eh. Ang gusto kong patagalin, yung relasyon natin. Masyado nang mahaba yung panahon na naging malungkot tayong dalawa. Panahon naman para maging masaya tayo. Kasabay ng kanilang kwentuhan ang matatamis na halikan na inabutan nila Don Esmundo, Ru at Akiyo. Hindi pa nga nagsisipaghapunan, nagde-dessert na ang dalawang ito. Halika kayo't kumain na. Masaya silang nagsalo-salo ng gabing yun at ang buong akala ni Mikaela ay nawala ng posibilidad na may mangyayaring hindi maganda. Pero doon siya nagkakamali. 5 buwan mula nang maging sila ni Kenji ay nagkaroon na naman sila ng problema. Nang ang diamond na isinuli niya kay Lolo Esmundo ay bigla na namang nawala. Sigurado ba kay Lolo? Dito niyo lang inilagay? Oo, iho, sigurado ako. Ibibigay ko pa man din niyon kay Ru. Hanapin natin maigi. Tinulungan niya ang maglolo. Nakitulong na rin ang nurse ng matanda. Natigilan lang sila sa paghahanap nang mapadaan ng katulong na inupahan ni Kenji ng araw na iyon sa kwarto. Sir, nakita ko kung sinong kumuha. Sino? Nabigla na lang si Mikaela nang ituro siya ng babae. Ako? Oo, ikaw nga. Akala mo ba hindi ko makikita ang mata mo? Kahit naka-face mask kang itim, manamukaan kita. Napatingin agad sa kanya si Kenji. Hindi ako. Kunyari ka pa. Bigla kang ang tumakbo na nakita mo ako. Kailan mo siya nakita? Kanina lang, sir. Nagkataon pang hindi sila magkasama ni Kenji kanina at nasa banyo nang mangyari ang sinasabi ni Eileen na oras kung kailan nakita nitong ninakaw ang diamond. Bakit di mo sinabi agad? Kasi hindi ko naman po agad naisip na may nanakawin siya dito dahil girlfriend niyo siya. Hindi na talaga kayo pwede magtiwala basta-basta sa tao, sir. Kenji, hindi akong kumuha.
I know, pero sino nakita ni Eileen? Sigurado ako sa nakita ko, sir. Siya talaga yun. Alam niyang ayaw siyang pagbintangan ng nobyo niya. Pero dahil pulis ito at may witness, nauunawaan niyang kailangan itong imbestigahan na naman ang nangyari. Bukod sa nawawalang diamond, alam ni Micaela na abala din ang nobyo niya dahil sa maraming kasong hawak nito, kaya palagi siyang may baong ekstrang pasensya sa nobyo niya kapag nagsusungit ito. Ilang linggo na din kasi itong malamig ang pakikitungo sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang maisip na pinagbibintangan nga siya ng lalaki. Katulad sa araw na yon. Babe, merienda ka na muna. Mamaya na. May mga nire-review akong files. Baka lang mamig na tong ganitaang balatong. Mamaya na nga kasi sabi. Atras siya sa lakas ng boses nito. Sorry. Kakain ako kapag gutom na ako. Mauna ka na. Nagagalit ka ba sa akin kasi iniisip mong ako talagang kumuha ng diamond ni Lolo? Ano bang sinasabi mo? Alam kong hindi ikaw. Unless may hindi ka sinasabi sa akin. Anong hindi sinasabi? Kahit ikulong mo pa ako ngayon, wala kang mahihita sa akin. Kaya nga hayaan mo muna ako dito. Kailangan ko i-resolve lahat ng to. Sumama ng gusto ang loob ni Micaela. Hindi naman siya maramdamin na tao. Pero kapag si Kenji ang galit sa kanya, hindi niya maiwasang bumigat ang dibdib niya. Kaya naman nagpaalam na muna siya kay Don Esmundo. Lolo, uuwi na muna po ako sa amin. Bakit iha? Gusto ko lang pong bigyan muna si Kenji ng space. Baka nakakagulo ako sa isip niya. Madami pa naman siyang inaasikaso. Pero Lolo, promise wala po talaga sa akin. Iha, alam ko na yan. Hindi ikaw ang kumuha. Kilala kita. Napayakap na lang siya sa matanda dahil sa sobrang bigat ng dinadala niya. Inalo siya nito at pinisil sa baba. Kung sa tingin mo gagaan ang loob mo kapag umuwi ka, ipapahitid na kita. Pero mangako kang babalikan mo kami dito. Hayaan at papagalitan ko ang salbahe nga po ko. Umiling siya. Hindi na po kailangan, Lolo. Alam kong ginagawa lang ni Kenji ang trabaho niya bilang pulis. Umuwi siya sa pag-asang gagaan nga ang dibdib niya. Pero mas lalo siyang nalungkot dahil araw-araw niyang namimiss si Kenji. Ang masakit doon ay hindi mo lang siya napuntahan o matawagan ng nobyo niya. Ngunit pinagpatuloy ni Micaela ang buhay. Palamig kayo dyan! Bumalik siya sa pagtitinda sa Kriedo. Ang tanging good news lang ngayon ay nakakapag-aral na ulit ang kapatid niyang si Junie. Kaya mag-isa na lang siya ngayon sa pagtitinda. Mas gusto niyang naroon siya kaysa magmukmuk sa bahay. Masesermo na lang siya ng nanay niya. Babili nga. Napalungon agad si Micaela dahil kaboses ni Kenji ang nagsalita. Pero na-disappoint lang siya nang makitang ibang lalaki yun. Magkano ho? Magkano yung lahat? Bibilhin yung lahat? Opo, bibilhin daw niya. Itinuro ng lalaki ang unipormadong pulis sa di kalayuan. Bumaba ito sa sasakyan nito at lumapit sa kanya. Pero imbis yakap at halik ang isinalubong niya sa lalaki, ay binigwasan niya ito. Nagulat ang lahat. Ngumisi lang si Kenji saka hinawakan ang dulo ng labi nitong napuruhan niya. I miss you too, babe. Hindi kita miss. Bakit ka naman namamakyaw ng palamig? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Nahanap ko na ako sinunong na ako sa diamond ni Lolo. Ngayong clear na ako sa kaso, saka mo ko babalikan na parang walang nangyari? Alam ko nasaktan kita. Hindi biro yung isang buwan na ay pinaghintay mo. Pero masaya ako na dito pa rin kita nakita. Kapag umalis ako dito, siguradong suspect mo na naman ako. For the record, alam kong hindi ko ang kumuha ng diamond. Pero aaminin kong inakala ko may tinatago ka sa akin. Ano naman? Iniisip kong kilala mo yung dinakaw. Mahabang istorya at gusto kong ipaliwanag lahat sa'yo. Kaya ibenta mo na sa akin lahat ng palamig mo at mag-usap tayo. Karapukan nga sigurong matatawag iyong basta na lang siyang sumama sa lalaki pagkatapos niyang ibigay sa kaibigan niyang tendera sa Kriedo ang kariton niya ng palamig. Sumama siya kay Kenji at muli siyang dinala ng lalaki sa bahay ng lolo nito. Doon, inabutan niyang nasa sala ang lolo ni Kenji kasama ang pinsan nitong si Ru, nobyang si Akio at isang matandang babae. Akala ko ba sasabihin mo sa akin kung sino talagang kumuha? Nilapitan siya ni Akio. Micaela, sorry. Bakit ka nagsasorry? Ako ang kumuha ng diamond. Diamond yun ni Lola kaya ginusto kong bawiin at isoli sa kanya. Doon na naiyak si Micaela. Ikaw lang pala. Niyakap siya ni Akio. Sorry, alam ko masama yung ginawa ko. Nadamay ka pa.
Pero ginawa ko lang talaga yun para kay Lola. Kaya lang hindi ko pinagsisisihang ginawa ko yun. Kasi bukod sa nakita na ulit ni Lola ang first love niya, ay nahanap na rin namin na nag-iisang anak ng tita ko. Nabigla siya nang sabihin sa kanya ni Akio na magpinsan sila. Kambal ang mga nanay nila at ang ex ni Lolo Esmundo na si Leonor Acampo ang lola niya. Isang madamdaming reunion iyon para sa lahat at hindi makapaniwala si Micaela na dahil sa diamanting iyon ay muli niyang matatagpuan ang kanyang tunay na pamilya. Sila na lang ngayon ni Kenji sa balkonahe, kaya patuloy ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Hindi ako perpektong lalaki, Micaela. Madalas magagalit ka sa akin dahil sa ugali ko. Pero isa lang ang mapapangako ko sa iyo. Ikaw lang, mamahalin ko. Pero kapag ako naman ang suspect mo, galit na galit ka na naman. Pinunasan ni Kenji ang mga luha niya. Hindi na mangyayari yun. Akala ko kasi talaga alam mo ng pinsa mo si Akio at binalak niya tong lahat. Pero siya mismo nagsabi na wala kang alam sa mga plano niya. Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka nakikinig sa akin. Sorry ma'am, pangako pakikinggan lang kita mula ngayon. Naniwala siya sa pangako ni Kenji at muling sumugal sa pag-ibig. Itinodo na niya ang pagmamahal sa lalaking nakabihag sa puso niya. Hanggang sa mauwi ang lahat sa magarbong kasalan. Si Don Esmundo na yata ang pinakmasaya sa araw na iyon. Hindi man sila nagkatuluyan ng kanyang Leonor ay naikasal naman ang mga apo nila. Binayayaan si Kenji at Micaela ng isang lalaki at isang babaeng kambal na pinangalanan nilang Elijah at Charlotte. Hindi maawat ang iyak ni Kenji na isang matapang na pulis habang pinanonood ang paglabas ng mga anak niya. Agad niyang nahalikan ng asawa nang marinig na niya ang iyak ng dalawa nilang supling. Thank you babe, I love you. Napaiyak na lang din si Micaela nang ibigay na sa bisig niya ang dalawang sanggol. I love you too. Habang buhay na magiging simbolo ng pagmamahalan nila ang kambal at ang mga susunod pa nilang anak. Sa tingin mo, pwede na tayo magplano ng kasunod sa loob ng 1 linggo? Ano? Kenji Saunders, hindi pa pwede. Nataranta si Kenji nang pagtaasan siya ng boses ng misis niya. Sorry na, baka lang naman makalusot eh. Grabe, ang sarap sa feeling kasi lalo na nang makita at mahawakan ko sila. Natawa ng tuluyan si Micaela. Ang kambal munang intindihin natin bago sundan. Pwede ba yun, mister? Sumaludo sa kanya si Kenji. Yes ma'am, I love you. Mahaba at masuyong halik ang naging gantimpala ni Micaela sa mahabang proseso ng panganganak. Bukod doon, binusog din siya ni Kenji sa mga pagkaing pwede na niyang kainin pagkatapos niyang manganak. Patunay na hindi siya pababayaan ng kanyang asawa sa hirap at ginhawa. At sa paglipas ng panahon ng kanilang pagsasama, lingid sa kanilang kaalaman na ang diamond na sinimulan ng pagbubuklod ng kanilang mga puso ay pasimpleng inihulog ni Don Esmundo noong araw na iyon. Wakas.